May isang lalaki na nagngangalang Caleb at isang babaeng nagngangalang Mia. Magkaibang-magkaiba ang buhay nila. Si Caleb ay galing sa mayamang pamilya at isa palang tagapagmana ng malaking kumpanya sa lungsod. Pero sobrang simple lang niyang manamit at kumilos kaya walang nakakaalam kung gaano siya kayaman. Tahimik lang siya at hindi mahilig magyabang. Samantalang si Mia naman ay isang working student na nagtatrabaho sa maliit na kafe para makatulong sa pamilya niya. Kahit pagod araw-araw, palagi pa rin siyang nakangiti. Isang araw pumasok si Caleb sa kafe kung saan nagtatrabaho si Mia. Isang iced coffee po, sabi niya. Mula noon araw-araw na itong bumabalik, hanggang sa nasanay na si Mia na makita siya tuwing umaga. Habang tumatagal, mas napapansin ni Mia kung gaano kabait si Caleb. Hindi ito tulad ng ibang mayayabang na customer. Lagi siyang magalang at minsan pa nga'y tinutulungan siyang maglinis kapag maraming tao. Hanggang sa naging close sila. Madalas silang magkwentuhan pagkatapos ng shift ni Mia. Kumakain ng street food sa gilid ng kalsada at nagtatawanan na parang matagal nang magkakilala. Unti-unti nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pero isang araw nalaman ni Mia ang totoong pagkatao ni Caleb. Nagulat siya nang makita itong bumaba mula sa mamahaling sasakyan habang tinatawag ng lahat na Sir Caleb. Doon niya nalaman na isa pala itong mayamang businessman. Nasaktan si Mia dahil pakiramdam niya itinago ni Caleb ang totoo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Ayaw kong magbago tingin mo sa akin, sagot ni Caleb. Lumayo muna si Mia dahil natakot siyang baka hindi siya bagay sa mundo ni Caleb. Pero hindi sumuko si Caleb. Pinatunayan niyang hindi pera o status ang importante sa kanya, kundi si Mia. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa labas ng kafe, hinawakan ni Caleb ang kamay niya. Hindi ko kailangan ng perpektong babae, mahina niyang sabi. Ikaw lang sapat na. Napangiti si Mia habang naiiyak. At doon niya na-realize na minsan, kahit magkaiba kayo ng mundo, nagiging posible ang lahat kapag totoo ang pagmamahal.